i-congrats. Okay, gusto ko kayo i-congrats kasi naka-attend kayo ng training na to. Okay, and sana dapat lang may matutunan kayo after nito, no? Itong topic na to is na-compose to because no audio? Baka po si Margarita walang audio. Kanino po siya member? Paki-inform na lang po. Okay, itong topic na ladder to success is na-compose po ito because may napapansin ba kayo? May napapansin ba kayo na may lumalaking grupo for example dito sa company natin, may lumalaking grupo, dumadami, di ba? May naman napapansin kayong gano'n? Yes! Okay. So sa industry natin, sa multi-level marketing na industry, ang business natin is relationship business, tama? So ngayon, maiintindihan nyo, okay, na meron talagang procedure paano tayo makakapunta sa success na tinatawag natin. Okay, so hindi siya basta hataw lang, hindi lang siya basta mag-share ka lang ng business, hindi lang siya basta na mag-invite. Okay, hindi lang daw ganun ang pag-network. Okay? So meron pala siyang step-by-step procedure. So sino yung gustong malaman kung ano ba yung mga procedure natin sa success na gusto natin makuha? Ayan, sa Zoom nga, okay lang, magkaroon tayo ng interaction. Okay, sino dito yung mga gustong maging successful? Ayan, patingin nga sa Zoom. Ayan. Ayan, thank you sa mga nag-cooperate. No, alam nyo dati, ang sabi lang sa akin ni Ab Judy, yung upline ko, kung sino yung nagpa-participate, siya yung, kumbaga, mas malapit sa kanya yung success. Kasi siya yung tipong nakafocus talaga at ina-absorb talaga yung training. Okay, so napaka-importante niyan. Ang mag-type is sobrang simple lang pero nakakataas ng energy sa atin yan. Bilang speaker, no? Na may nakikinig at nakakaintindi sa atin. Okay, so pag-usapan natin itong ladder to success na to, may iba't ibang, may step-by-step procedure siya paano tayo mapunta sa tuktok. Eh lahat naman tayo gusto mapunta sa tuktok. Tama? Lahat tayo. Walang gustong bumaba. Tama po ba? Diba? Kahit nga sa labas, kung wala ka sa ganitong industry natin, gusto mo pa rin umangat sa buhay eh. Tama? Na hindi clear sa'yo kung paano gagawin para makapunta ka dun sa success na iniisip mo. Pero dito sa negosyo natin, meron tayong susundan, merong sistema para makapunta tayo sa success na mas magiging madali. Okay lang po yan? Okay. So, ayun no, before I start, no, sabi dito network marketing, okay, is not easy, but it is very simple. Okay? Hindi madali. Okay? Hindi madali ang negosyo natin. Tama ba? Madali ba ma-reject? Yes. Ang totoo niyan sa bago, hindi madali ma-reject. Kapag bago ka, hindi ka, kumbaga magiging masakit sa part mo kapag ka nare-reject ka. Tama ba? Hindi siya madali. Ang ma-discourage, ang maging kalaban mo is yung mga relatives mo na medyo, ba't mo ginagawa yan? Alam ko na yan. Di ba? Marami kayong ma-encounter doing this business kay Spartans Worldwide. Hindi siya madali. At the same time, kung meron kang member, may grupo ka, hindi rin madali ang makisama sa mga tao na hindi mo mga kilala. Kasi ang tao, magkakaiba't iba yung ugali. Okay? Kaya hindi siya madali. Pero, simple lang siya. Okay? Sobrang simple niya lang kapag naiintindihan nyo to. Okay? Sabi dito, network marketing must be duplicable. Okay? Hindi madali, pero simple. Okay? Bakit ko sinabing must be duplicable? May mga tao akong kilala na magaling naman. May mga nakasama kami dito before na magaling. Magaling mag-English, magaling mag-present. Okay? Sa sobrang galing ng English, hindi na masyadong nakokopya ng tao. Okay? Tandaan nyo, ang negosyo natin, kapag mas simple siya, mas madali siyang gayahin ng tao. Okay? Kung medyo aartihan mo, papagandahin mo, papabulak-bulaklakin mo yung negosyo natin, mahihirapan yung tao natin na makasunod sa atin. Kaya hanggat maaari, kung gagawin natin itong negosyo na to, gawin natin simple. Okay? At duplicable para sa mga tao natin. Okay? Kasi kapag simple, kahit na sino yan, kayang sundin. Kayang masundan. Okay? Ayan. Next natin, sabi dito, advance and grow but never forget the basic.
So napaka-important. Yes, maganda na mag-advance tayo lahat. Sa lahat ng mga dealers natin, advance and grow, develop mo yung sarili mo. Pero wag na wag mong kakalimutan yung basic. Okay? Maraming tao, dumating na sa tuktok, malayo na ang narating. Okay? Nung nawala ang resulta, hindi na kayang ibalik. Bakit? Nakalimutan ng basic. Okay? Ngayon, ano yung mga basic? Itong tinuturo ko sa inyo ngayon, isa to sa mga basic na kailangan nating maintindihan at kailangan nating maaral sa negosyo natin. Okay? Sobrang basic lang nito and dapat, kumbaga, basta maging basic lang, wag mo siyang papahirapan sa pag-iintindi. Okay? Sobrang simple lang nito. So, pag sinabing success, actually, dalawa pa lang naman kami sa ngayon na nakakapag-hit ng Car-Achiever, di ba? Pero asahan nyo, May, June, July, August, 4 months, within these 4 months, sunod-sunod ang maglalabas sa sasakyan dito sa startup. Di ba? Asahan nyo yan, asahan nyo. Kasi meron na kami nakalatag. Okay, so, expect nyo, months and months na lumipas, magkakaroon na ng maraming resulta dito sa Spartans Worldwide. Okay? Ngayon, kung ikaw is gusto mo ng ganyan resulta, pakitype nga dyan sa chat box. Gusto ko rin yan up. I am next, pakitype nga dyan sa chat box. Diba? Kasi tandaan nyo, okay, tandaan nyo, isa sa promise ni Spartans Worldwide, yung magandang buhay. Tama ba? Magandang buhay, time freedom, financial freedom, diba? At the same time, ang makatulong sa ibang tao. Yan yung promise ng negosyo natin. Okay? Yung hindi mo poproblemahin yung pera pagdating ng araw, hindi mo poproblemahin yung oras pagdating ng araw, kasi nga, okay ka na pagdating ng araw. Tama, at the same time, mas marami kang matutulungan. Ngayon, pinatunayan na ba ni Spartans na pwedeng gumanda yung buhay mo rito? Yes! Diba? Tandaan nyo, kahit isa, dalawa pa lang ang nakakagawa, wala mo ng question doon kasi nagsisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang si Spartans Worldwide. Okay? Hanggat mayroong isang nakakagawa, dalawa man yan, maibig sabihin, posible nyo rin mag-i-resulta yan. Tama? Tama. So, kailangan nyo lang maintindihan na ibig sabihin, hindi malabo na magkaroon ka rin ng ganitong bagay pagdating ng panahon. Diba? Si Ma'am Joan, nagawa niyo ng 6 months, nagawa ko ng 1 year and 3 months, tapos may mga susunod na tayo nakalatag na i-release ngayon. Ibig sabihin, pwedeng nyo rin mag-i-resulta yan. Okay? So, possible na iba, hindi pa sa sasakyan, di ba? Pero, syempre, bilang pioneer na company, di ba? Kung i-compare mo sa ibang company, ang 2 taon, napakaganda ng resulta nito. Tama ba? Kasi sa labas, kahit anong trabaho mo, gaano kakatagal, kailan ka pa magkakaroon ng sasakyan? Tama ba? So, sa 2 taon kay Spartans Worldwide, wala pa tayong 2 taon. Di ba? So, ibig sabihin, nakaka-proud. Ibig sabihin, yung resulta, nakikita nyo na ngayon pa lang. Di ba? So, ibig sabihin, meron lang nauna, kailangan nyo na lang sundan. Okay? So, paano natin ito masusundan? Unang-una, disclaimer ko lang po. Katok-katok lang po. Okay? Katok-katok. Okay? Meron kayong maririnig sa akin ngayong gabi na baka masasaktan kayo. Pero okay lang, makapasok ako sa inyo. Yeah! Kasi may mga experience ako before na kapag nagtutok yung speaker, parang ang dating, parang sa akin pinapatamaan. Parang ako yung kausap niya. Di ba? Parang masakit sa dibdib ko kapag naririnig ko sa kanya yun na parang nagsabi siya na ang tamad mo. So, tinamaan ako doon. Di ba? Nung sabi siya na ang hina mo, tinamaan ako doon. Di ba? Napaka-emotional mo, tinamaan ako doon. Tandaan nyo, okay? Yung pag-usapan natin ngayong gabi, medyo may ganun tayong pag-usapan. Pero okay lang yan. Tandaan nyo. Okay, tandaan nyo. Hindi ka mag-grow sa negosyo natin kung palaging magaganda yung naririnig mo sa'yo. Okay? Hindi ka lalago sa negosyo to kung palaging maganda yung sinasabi ng mentor mo sa'yo. Tama? So, kakatok lang ako sa inyong mga puso't isipan ngayong gabi na kapag meron kayong maririnig sa akin na medyo tinamaan kayo, masakit, may kirot, okay lang dapat lang tanggapin natin. Tandaan niyo yan, kapag hindi mo tinanggap yan at magtatanim ka ng galit sa akin, hindi ka mag-grow sa negosyo to. Okay? Kailangan nating i-develop yun. Kasi kapag tinanggap mo ano yung pagkukulang at pagkakamali natin, ibig sabihin makakapag-adjust ka na sa susunod at maitatama mo na siya.
Okay? So, kapag mayroon ako nasabi na medyo masakit, okay lang, tanggapin natin, walang masasaktan. Baka mamaya paglabas ko dyan, may humampas ng baseball bat sa ulo ko. So, sino kayong may, wala naman siguro may galit dito, ano? Okay? So, sa akin lang, don't take things personally. Huwag niyo personalihin, ha? Kasi kahit hindi naman ako mag-talk dito, maririnig niyo pa rin to sa ibang speaker, eh. Tama ba? So, ibig sabihin, wala pa akong galit sa inyo, ha? Wala akong galit sa inyo. Okay? So, sa lahat ng mga members natin dyan, okay? Ayan. Sabi dito, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Anong ibig sabihin ng illiterate? Ang ibig sabihin ng illiterate, walang alam. Okay, yung mga tao daw na walang alam sa 21st century, hindi raw yun yung mga taong hindi marunong magsulat at magbasa. Yun daw yung mga taong hindi nag-aaral. Tama ba? So mas wala kang alam kung hindi ka mag-aaral. Tama ba? Kaya napaka-importante na kahit ano man profession mo ngayon, ano man yung ginagawa mo ngayon, ano man yung resulta mo ngayon, mayaman ka compare sa amin, napaka-importante ng pag-aaral. Okay? So ngayong gabi, mag-aaral tayo about sa business natin. Next, paano magsisimula to? Ang negosyo natin kay Spartans Worldwide, para makuha mo yung success na gusto mo, kailangan magsimula sa'yo. Okay? Walang sino man kung makakapagsimula kundi ikaw din. Tandaan nyo, kanino nakaturo yung daliri? Sa'yo. Tama ba? Sa'yo nakaturo. Pwede sa akin din, no? Di ba? So, ayan, iwas tayo, ayan. Pero sa akin pa rin, eh. Ayan, kumbaga, ang punto lang nun, ang negosyo na ginagawa natin, magsisimula palagi yan sa ating sarili. Okay? Hindi, kumbaga, kung may resulta ka ngayon, dahil sa iyo yan, dahil sa sarili mo yan. Kung wala kang resulta, wala kang pay-in, wala kang income, kahit services lang yan, kasalanan mo yan. Okay? Wala kang ibang sisisihin, mentor mo, upline mo, crossline mo, members mo, hindi mo pwedeng sisihin kung wala kang income ngayon. Tama? At hindi mo sisisihin ng company kung bakit wala kang income. Tama? Kasi merong mga kumikita, merong hindi. Dalawa lang palagi yan. Sa negosyo, may resulta, walang resulta. Ano ang ginawa nung may resulta? Bakit walang resulta tong isa? Tama ba? So, kailangan nyo lang maintindihan na kapag wala kang resulta sa ngayon, medyo may ano pa tayo dyan, may pagkukulang pa tayo. Okay? Na kailangan nating maayos. Okay? Una, sa negosyo ginagawa natin, dapat kailangan namin, sobrang simple lang, dapat mabait ka. Simpleng word, mabait, pero napakahirap ayusin na ugali ng tao. Okay? Yan yung pinaka-goal ko ngayon na mabago sa lahat ng mga member ng Spartans Worldwide. Okay? Kasi hindi magkakaiba tayo na ugali, tama? Ako po, may attitude din po ako. Okay? Pero mas control ko yung sarili ko ngayon. Okay? Hindi ko siya nilalabas kung kailan kumbaga, hindi ko siya ilalabas basta-basta kasi control ko sarili ko. Okay? Napaka-importante kung gusto mo maging successful, dapat maging mabait ka. Maging mabait ka sa mentor mo, maging mabait ka sa member mo, maging mabait ka sa crossline mo. Tama? Kailangan natin yan. Sobrang simple lang, tama ba? Di ba? Ito lang, napakasimpleng tanong. Sino ba yung gusto mong kasama? Yung mabait o yung may attitude? Mabait! Ngayon, ang tanong ko sa'yo, mabait ka ba? Yes. Wow, mga nagbuhat ng bangko. Nagbuhat ng bangko. Sometimes, depende na sa season. Seasonal. Seasonal yung pagkabait. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang mabait yan. Mukha naman mabait daw. Mukha naman daw mabait. Diba? Napaka-importante nito mga app. Ayan na. Napaka-importante nito para maging successful ka. Okay? Ugali talaga. Okay? Next natin, obey and listen. Obey or pagsunod is a big word. Napakabigat o napakalaking responsibilidad niyan, ang pag-obey. Bakit? Ang kalaban ng pag-obey is yung mga taong hindi sumusunod. Tama? Yung mga taong mahirap maturuan. Yung mga taong mahirap matulungan. Okay? Tandaan nyo, sa bilang bago, kailangan nyo ng dalawang malaking tenga. Okay? Dalawang malaking tenga. Tama, tenga. Para makinig at sumunod. Kahit anong profession mo ngayon, anong estado mo sa buhay ngayon, mas okay ka sa akin, mas okay ka sa mentor mo, kailangan mo makinig sa nauna sa'yo. At sumunod. Okay?
sobrang nakakatuwa yung iba na kahit na professional, magaganda yung resulta ng buhay nila ngayon. Sumusunod talaga sila. And sobrang, bihira. Kasi marami din palang mga tao na hindi kayang sumunod. Ano natatapakan sa kanila? Yung pride. Okay, yung knowledge na meron sila sa labas na hindi natin kailangan dito sa negosyo natin. Okay, yan yung kalaban natin. Kaya kung ikaw, okay, tandaan mo, kailangan mong maging masunurin sa mentor mo. Kailangan mong makinig. Bakit? Kasi darating yung time, bibigyan ka ng tao na katulad mo din. Okay, na mas malala pa sa'yo. Okay, kung hindi ka sumusunod sa mentor mo, baka mamaya isang sabi lang ni mentor, meron ka na agad ribat. Meron ka na agad reklamo. Meron ka na agad gustong sabihin agad na gusto mo panindigan yung sarili mo. Tandaan nyo, hindi kayo mag-work as one ng mentor mo kung hindi ka makikipag-cooperate sa kanya. Okay? Pwede kang bitawan yan kung magkakaroon ka ng problem pagdating sa pagsunod. Okay? Sa napaka-importante ang sumunod, lalo na kung mentor mo is sobrang sipag. Di ba? Libre lang ang mentor. Tama ba? Libre. May nakita ba kayo sa system? 14,000 plus mentor? Wala naman, di ba? Hindi kasama sa package si mentor. So, ibig sabihin, wala kang ibang, kumbaga, bonus lang si mentor para sa negosyo natin. Di ba? Kaya kung binibigyan ka ng time niyan at tinuturuan at tinutulungan ka niya, bigyan mo rin siya ng time. Gawin mo rin yung part mo. Tama? Kasi kahit gaano pa kagaling si mentor, gaano pa kasipag si mentor nagpupuyat para matulungan ka, kung ikaw hindi ka ginagawa yung part mo, mahihirapan ka. Okay? Nagmamadali kami sa negosyo to. Kung babagal-bagal ka dahil may reklamador ka, di ba? Emotional ka, nagtatanim ka ng galit, yan yung mga factor bakit mahihirapan kang makuha yung success kay Spartans. Ngayon pa lang, okay lang ba? Alisin natin yan? Yes! Willing ba tayo? Yes! Yes daw, pero mamaya pag kinausap ni mentor, no upline. Di ba? Ayoko niyan up. Iba na lang up. Di ba? Mahihirapan ka sa totoo lang. Di ba? Kung meron kang sariling paninindigan at paniniwala, hindi kayo mag-aalay ni mentor. Okay? Next tayo. Yes, upline attitude. Okay? Ito yung rule number 1 natin sa negosyo natin. Tama ba? Ang yes, upline attitude. Okay? Napakasimple lang yan. Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, kailangan mong sumunod. Di ba? Ang sekreto, hindi naman siya sekreto, pero napakalaking factor kapag sumusunod ka sa upline mo. Okay, napakalaking factor niyan. Next, empty cup. Doing business, this business, kailangan mo mag-empty ng cup. Lahat ng alam mo sa labas, kailangan mong itapon yan sa pansamantala. Hindi ko wag mo itapon, iset aside mo lang. Okay, kung working ka ngayon sa labas, ngayon nasa negosyo ka natin, kailangan mo mag-empty ng cup dito. Alam niyo, mindset ko dati, kapag meron nagtuturo sa akin, gusto ko lang maging kung gusto nyo katulad na mindset sa akin nung nag-aaral ako, nagsisimula ako sa negosyo to, palagi kong iniisip na kahit bata yung nagtuturo sa akin, iniisip ko palagi na mas bata ako sa kanya ng 10 years. Yun yung mindset ko. Kasi bakit? Pansin nyo, kapag ikaw nagsasalita, ang bata, mas bata sa'yo, di ba nakikinig ang bata? Kasi ang bata wala pang masyadong alam. Tama ba? Mas maganda na magmukha tayong walang alam. Tama ba? Kasi kapag wala kang alam, si mentor magbabagsak ng teaching sa atin yan. Di ba? Kailangan mag-empty ka ng cup. Kasi kapag may iba, tinuturuan. Ang bilis mag-rebut, ang bilis sumagot. Ang bilis ang bilis magreklamo. Ang bilis ipaglaban yung kanyang paniniwala. Medyo mahihirapan tayo nun. Mahihirapan tayo at isa talaga yan sa nakakapagpabagal. Kailangan lang matanda ka, bata ka, sumunod ka sa upline mo, bata man yan o matanda. Okay po ba yan? Yes. Empty your cup. Empty palagi. Next, acne. Alam ko na yan, attitude. Actually, sakit to eh. Sakit to ng mga members ng Spartans eh. Okay, sobrang sakit yan sa Possible, mapakinggan mo ngayon yung training na to. Baka mamaya sa susunod, mapakinggan nyo ulit to. Alam nyo na ang topic is ladder to success. Sasabihin mo sa upline mo, ay, alam ko na yan. Saka na, alam ko na rin naman yan.
Tandaan nyo, kapag ganyan yung iniisip mo, di mo man yung sinasabi sa upline mo, pero iniisip mo, alam ko na yan, nakati na ako niyan. Hindi ka magkakaresulta. Tandaan mo, malalaman mo lang kung alam mo na to, kung income mo consistent. Sabi nga ni upline sa amin magiging alam mo na ang negosyo to kung kaya mo mag-maintain consistent 500,000 to 1 million per month. Ibig sabihin, kung hindi ka pa kumikita ng gano'n, hindi mo pa alam ang negosyo natin. Kailangan mong balik-balikan yung training. Di ba? Minsan kasi yung iba, umattend lang, nakinig, pero hindi in-apply. Di ba? Kaya marami, pasok lang sa Zoom, after, balik ulit sa dating ginagawa. So, anong nangyayari? Kahit ilang beses mo tinan ng training, di ba, hindi mo na-absorb, hindi mo rin ma-apply. So, kailangan alisin natin yung sakit na acne. Okay? Kalaban mo yan. Sayang yung tinaya mo kung magiging acne ka rito. Di ba? Next, sense of ownership. Okay, tandaan nyo, ang negosyo na to, kanino nakapangalan? Nakapangalan ba yung system mo kay mentor? Nakapangalan ba yung system mo kay downline? Di ba? Tandaan nyo, pag sinabing sense of ownership, kailangan mong panindigan yung negosyo mo. Hindi ko alam kung saan mo kinuha yung pera mo, 14,000, para lang mabuo tong, yung Spartans Worldwide. Baka meron pa dyan nangutang, di ba? Nagsangla ng ATM, nagbenta ng alahas, nagsangla ng alahas, nagbenta ng cellphone, nagbenta ng kidney. Meron ba nagbenta ng kidney? Wala naman na. So, wala pa naman. Kailangan yung panindigan, sayang yung perang tinayaan nyo kung hindi nyo tatayuan yung negosyo. Di ba? Kahit magnegosyo ka sa labas nga, pag wala ka sa industry natin, nagnegosyo sa labas, ikaw ang may responsibilidad yan Di ba? Kikita ka o hindi, kasalanan mo yan Magtinda ka ng siomai sa labas. Di ba? Kasalanan mo kung kumita ka, kasalanan mo rin kung hindi ka kumita. Baka tatamad-tamad ka. Baka hindi ka nagtitraining. Di ba? Baka hindi mo inaaral yung negosyo, kaya hindi kumikita. Kailangan yung panindigan, kailangan yung ma-absorb tong ownership. Pag sinabing ownership, responsibility natin. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan pilitin pagpapasok sa Zoom. Diba? Sa labas nagpapasok ka sa trabaho, ilang umaga, hapon, diba? Nagtatrabaho ka. Dito, nasa bahay ka na lang, click ka na lang ng link. Diba? Kayo, i-message ka pa, alas 8 na. Diba? Hindi mo sinisin yung message ng mentor mo. Tandaan nyo, walang ipapagawa ang mentor mo na ikakapahamak sa negosyo mo. Kaya kung ano mang ipapagawa ng mentor mo, sundin mo na lang, bonus lang yan Ikaw talaga may responsibilidad sa negosyo natin, di ba? Kailangan mo lang panindigan. Huwag kang papayag na itinaya mo, hindi yan bumalik. Okay? Next, coincidence or not? Kung ABCD hanggang Z is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di ba? Sabi nila, magiging successful ka raw sa buhay kung matalino ka. Marami kayong kilalang matalino sa labas? Yes! Successful ba lahat ng matatalino? Yes! May mga kilala ako, valedictorian, pero hindi okay ang buhay. Yung kaklase ko na valedictorian, hindi rin okay sa buhay. Hindi ako sa pagja-judge, pero makikita mo sa buhay na yung inaaral niya, hindi niya na-apply sa buhay niya ngayon. Maraming tao, ang inaasahan, ang akala nila, talino ang magdadala sa kanila sa tagumpay. Magiging advantage lang yan kung matalino ka at nilagyan mo ng tamang sistema at opportunity. Tandaan niyo yan kahit matalino ka, kung tatamad-tamad ka, kung hindi ka nagtitraining, kasi maraming ganon. Maraming alam pero hindi ginagawa ng tamang negosyo. Kaya ibig sabihin, knowledge is equals to 96% lang. Sabi ng iba, kailangan daw masipag ka, hard worker ka daw. Marami kayong nakitang masisipag sa labas. Di ba, ang sipag pumasok, no? Alas 8, alas 5. Di ba, ang sipag, Monday to Friday. Minsan pa nga, dinadala pa yung trabaho sa bahay. Pero kita nyo ba, okay ang buhay? Di ko alam pero hindi naman sa lahat. Pero karamihan po, ganun na nangyayari. Kahit na anong sipag mo, hindi po yan yung magiging advantage lang yan kung masipag ka at nilagay mo sa negosyo natin. Pero hindi lang po sipag yung magiging dahilan para maging successful ka dito. Bonus lang po yan. Kaya sabi dito, 98% lang daw yung hard work. Di ba? O ito, both are important, yung knowledge and hard work.
But the total did not reach 100%, di ba? But attitude, di ba, is equal to 100%. Nakaka-amaze, no? Ang grabe, ang galing ng ano, ang galing hindi mo niya sinadya. Pero sa totoo lang, di ba, nakaka-amaze, nung nalaman ko to, grabe, attitude pala yung magdadala sa atin sa success. Dati, nahabol ko, gusto ko ng magaling na downline. Kasi pag magaling, magpapasok yan ng sales eh. Kaso nga lang, maraming magaling, bagsak sa attitude. Di ba? Kung magaling ka na, matalino ka na, samahan mo ng tamang attitude, sure ako, magiging successful ka sa negosyo natin. Tama. So, kailangan mag-ayusin natin yung attitude. Okay lang po ba yun? Yes. Sana, ano? Sa mga nasa Zoom, nakikinig to. Okay lang po sa mga nasa Zoom, ano tayo? Ayusin natin yung attitude. Bawal magreklamo, okay lang? Yes. Bawal maging emotional? Yes. Okay? Okay lang, makinig palagi kay mentor? Yes. Sumunod kay mentor? Yes. Okay, pag kinakausap ng mentor, makinig, i-absorb palagi. Yan yung kailangan natin. Okay? Next, a bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere until you change it. May nakita na ba kayong sasakyan na flat na ang bilis ng takbo? Di ba? Wala pong sasakyan na nakaalis sa posisyon niya o nakalayo na flat po yung kanyang gulong. Tandaan niyo yan. Ganun natin mahahalin tulad yung attitude ng tao. Kung okay ang attitude mo, makakapunta ka sa kung saan mo gusto. Pero kung hindi okay ang attitude mo, bad yung attitude mo, mananatili ka sa posisyon na meron ka ngayon. Okay? Next natin. Bad attitude will ruin your team. Nako, marami to. Okay? Marami po ang nasisirang grupo dahil sa attitude. Kailangan natin tanggapin yan. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao. Meron tayong, kung meron mang masirang grupo, may magugulong grupo because possible merong attitude na hindi tama. Okay? Kailangan nating ayusin yung attitude kasi makakasira po siya ng grupo natin. Or else, hindi lalaki yung grupo natin. Tandaan natin yan. Kaya ayusin natin yung attitude ngayon pa lang. Gusto mong lumaki yung grupo mo? Mag-back to basic ka. Para kang bago dito na parang walang alam. Mas gusto namin yun. Dati, sabi ko nga sa inyo, gusto ko magaling eh. Pero nung nagkaroon ako, may attitude. Mas gusto ko na ngayon ng attitude, good yung attitude kahit hindi magaling. Bakit? Kasi ang attitude, mahirap ito, i-develop sa tao. Diba? Na-try ka na ba diba parang sa part natin bilang mentor, kaya ko sabihin sa'yo kung ano yung pagkukulang mo. Pero sa part mo, baka hirapan kang tanggapin. Kasi maraming tao, ang tawag dyan, nagde-deny, in denial. Diba? Na hindi naman ako ganyan. Diba? Kapag mayroong taong nagtuturo sa'yo na, okay lang, adjust natin yung ganitong attitude natin, hanggat maaari, try mong mag-adjust. Try mong mag-adjust. Nag-usap kami ni Abjera kagabi, 3 M lang daw yung kailangan para maging successful ka. Mentor, money, and market. Tama ba? Kailangan mo ng mentor. Ang mentor ang magtuturo sa atin para paano maging tamang tao. Tama ba? Yes. Kailangan natin ng mentor, ng upline, na mag-guide sa atin. Manny Pacquiao, kahit gano'ng kagaling, sino yung nag-guide sa kanya? Freddie Roach, di ba? Bobby Fernandez ba yan? Tama? Bobby Fernandez? Buboy Fernandez, di ba? May coach, hindi naman. Di ba, isipin mo, kung lumaki yung ulo ni Pacquiao dahil magaling siya, hindi na siya nagpa-mentor. Tingin mo kaya makapunta si Manny sa success niya ngayon? Di ba? Tandaan nyo, ang mentor, siya yung nakakaalam sa'yo kung tama pa ba yung ginagawa mo. Di ba? Maraming tao, parang sa basketball, ikaw ang player. Di ba? Maraming tao magsasabi sa'yo, ano yun mo yan, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Pero may isang tao ka lang napapaniwalaan. At may isang tao ka lang napapapasukin sa sarili mo na siya yung hahayaan mong baguhin ka. Okay? Maraming tao magsasabi, mag-cheer sa crowd, ganito gawin mo, dribble mo, shoot mo, di ba? Maraming ganon. Di ba? Pero wag kang makikinig doon. May isang tao kang papaniwalaan, which is yung mentor mo. Okay?
So, bad attitude will ruin your team. Wag mong hayaan na masira ang grupo mo dahil sa ugali. Okay? Ganon siya. Ang skills, kayang ituro. Meron ako mga member na ang ganda ng attitude. Kaya pag sinabi ko, ganito gawin mo, yes up lang sila ng yes up. Ngayon, kumikita. Isa na dyan, grabe, si Bea, Jessica, 21 years old. Diba? Pag sinabi ko, ito gawin mo, ito ituro mo, ito ganyanin mo. Ngayon, may resulta, may check eh. Isipin mo, kung tinuruan ko si Bea, tapos hindi niya ako sinunod, tingin mo, may check eh. Hindi ko kiniklaim dahil sa akin, pero malaking factor yung pagsunod niya, bakit siya nagka-resulta. Diba? Bakit siya nagka-resulta? Kasi may ginawa siya, sumunod siya sa pinapagawa ng mentor. Kaya napaka-importante yan. Okay? Ayan siya. Next tayo. Attitude is everything. Diba? Pangalawa, GLA, good learning and listening attitude. Okay, actually, kasama pa yan sa 1 pala. Kasama pa yan sa 1. Okay? Dapat maging magaling ka na makikinig at mag-aaral. Yan yung kailangan natin i-develop natin. Ayan. Pangalawa is to learn. Okay? Di ba ngayon, naintindihan mo na magsisimulang negosyo to sa'yo. Tama ba? Tama? Okay. Pangalawa, magle-learn tayo. Dahil alam mo sa sarili mo na magiging successful ka kapag nagtumayo ka sa negosyo to, pinanidigan mo yung responsibility mo sa negosyo to. Sabi dito, ito yung mga basic na kailangan nating aralin. Okay? Yung mga skills. Actually, yun nga, okay na attitude natin kanina. Next mong aralin, syempre, yung skills. Okay? Invitation, prospecting, ABC rule. Actually, nasa 5 fingers to. Sa mga members na hindi pa na 5 fingers, maganda na mag-request kayo sa mentor nyo para maturuan ka ng skills and ma-develop ka rito sa negosyo to. Kailangan mo mag-aral. Kailangan mo mag-aral. Hindi ibig sabihin, kumikita ka ng malaki sa labas, alam mo na lahat. Tandaan mo, hindi lahat ng alam mo tama. At hindi lahat ng tama, alam mo. Makukuha mo yung mga tamas through learnings, through trainings. Tama? So, mag-aral. Ayan, ito mga skills, ABC role, presentation, sharing, closing the deal. Diba? Follow-up, training. Siyempre, online marketing, try nyo i-maximize yung ating business. Aralin nyo din. Okay, tandaan nyo, sa simula, mahihirapan ka, pero kapag paulit-ulit mo ginagawa, nagiging madali. Marami tayong mga member, yung first time mag-present, di ba? First time mag-present, kabadong-kamado ka eh, di ba? Di mo na alam kung, sa akin po, first time ako mag-present ng presentation ng business, 8 times akong pabalik-balik sa CR. Di ko alam, hindi ko naiintindihan yung chan ko, kumukulo siya na naihihina ako. Pero pang 8, wala na lumabas na ihi. Pero naihi pa rin ako, di ko alam. Sa sobrang kaba. Pero through time, practice. Sabi nga ni Abjo, no? Practice, kaso English eh, saka na, balikan na natin. ang ganda sinabi na, no? Sabi niya, hindi, may isa pa eh. Mamaya, babalikan ko kayo. Through practice. Kailangan natin mag-practice. Kasi parang lang yan. Sa simula, parang pagdadrive ng sasakyan, nakakatakot sa simula. Tama ba? Tama! Tinuruan ko si Joy kahapon, mag-drive ng sasakyan. Ito yung upuan. Ito yung manubela. Ang manubela niya nakadikit na sa dibdib niya. Tapos nakaganyan siya. So, ibig sabihin, lahat ng first time, nakakatakot talaga. Ngayon, hindi ka gagaling kung hindi mo dadaanan yung takot na yun. Tingnan nyo, magaling na agad si Abjob, nagtumayo dito, si Lapjera, di ba? Yung mga apply nyo. Kung sa simula, hindi, kinabahan din po kami. Kinabahan din kami. Kailangan mo lang ma-develop yon. Kailangan nyo lang maalis yung takot na yon. Mawawala lang ang takot mo kapag mawawala lang ang takot mo kapag sinubukan mo na siya. Doon mo masasabi after nun, ay, ang dali lang pala. At doon ka makakapag-adjust. Kapag ginawa mo na isang bagay, ikaw na mismo magkakaroon ng adjustment. Ma-assess mo sarili mo, ano pa yung idadagdag mo, ibabawas mo sa susunod. So doon ka gagaling. Technically, hindi madali ang ginagawa ay yung mga tasking natin dito. Pero, nagiging madali siya kasi paulit-ulit natin siyang ginagawa. Yes. Okay? Kahit mahirap yan, pero paulit-ulit mo ginagawa, nagiging madali sa'yo. Kasi nga, gumagaling ka na. Diba? Kasi marami ka na experience. Diba? Kaya kapag pinag-present ka, mag-present ka.
Di ba? Pinag-closing ka, pinag-share ka, mag-share ka. Di ba? Pero, baka may magsabi, ang dami pala nating aralin up. Ayaw ko na. Baka may ganyan nag-iisip ngayon ha. Sa lahat po ng bago, itong pag-aaral, hindi mo to kailangan aralin ng 1 linggo lahat. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Alam nyo, mindset namin, timeline namin, 3 to 5 years, mamamaster natin lahat. 3 to 5 years. Di mo nga mamaster lahat yan sa isang upuan lang. Kaya mo bang basahin ng isang libro, ng isang upuan lang? Ang hirap kaya. Di ba? Kaya alisin yung mindset mo, ang dami palang aralin. Nag-aaral ka nga sa school, at sobrang tagal eh. Inaral mo ngayon, wala namang nangyari. Dito pa kaya kay Spartans? Tama ba? So, ibig sabihin, normally nating mag-aral. Through time, okay, hindi, wag mong isipin nakaka-pressure kasi para sa'yo naman yan. Kasi isipin nyo, kung gaano kagaling yung mga mentor nyo, inaral din nila yan eh. Tama ba? Yes. Yan, di ba? Next, learn the business the fastest way you can. Hanggat maaari, kung kaya mo namang aralin ng mas mabilis, may iba kasi inaaral ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 3 taon. Pero kung kaya mong bilisan, di ba? Damihan mo experience mo. Damihan mo yung kausap mo para gumaling ka sa pag-invite. Damihan mo yung napepresentahan mo para gumaling ka sa pagpe-present. Di ba? Bilisan mo. Kasi doon ka gagaling. Okay? Ang kagandahan lang, habang ginagawa mo yung negosyo to, may kasama ka na. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, na may mentor ka na mag-a-assist sa'yo. Next. Mahirap gawin ang isang bagay kapag wala kang alam. Naniniwala kayo dyan? Yes. Mahirap ibenta si Spartans kapag hindi mo kabisado ang Spartans. Tama. Mahirap ibenta ang ticketing natin kung hindi mo rin alam kung paano mag-ticketing. Tama. Di ba? Importante na meron kang knowledge. Saan ka makakakuha ng knowledge? Through trainings. Di ba? Nagpapatips ka sa mentor mo, sa crossline mo, nagpapatips ka para matuto ka. Kasi ang knowledge, yan yung magiging foundation mo rin sa business. Bakit ka magiging matibay dito? Kasi marami kang alam. Bakit maraming tao nawawala agad? Kasi walang alam, hindi inaral ang negosyo. Ibig sabihin, kung gusto mo maging successful, tumagal sa negosyo natin, kailangan marami kang alam. Libre na lang itinuturo yan. Wala kang babayaran ng tuition fee. Sa school nga, nagbabayad ka ng tuition fee, naaral mo, di mo hanggang ngayon. Ano yung Pythagorean theorem? Photosynthesis, na-apply mo ba? Di ba? So, ibig sabihin, kung aaralin natin to, di ba? Para sa'yo naman to. Bakit kailangan mo ng knowledge? Kasi magiging edge mo yan. Ibig sabihin, parang magiging lamang ka na kapag may knowledge. Tama ba? Kapag lamang ka, ibig sabihin, natuto ka. May natutunan ka na, nagle-learn ka na. At kapag nagle-learn ka na, dun papasok yung earning. Maraming tao, pag join, gusto agad kumita. Na hindi inaral yung negosyo. Sinong ganun dito? May ganun ba? Naghanap kayo offline, ba't wala pa akong kita? Yan. Di ba? Kung ikaw yung tao na naghahanap ng kita after mo mag-franchise, ini-skip mo yung process. Bago ka, nagsimula ka ngayon, yung kita na yung naghihintay sa'yo, ano yung gagawin para makapunta ka doon sa pag-income? Tama ba? So, isa to sa kailangan nating aralin. Bilang isang bago, wag na wag kang magsasawang mag-aral. Every day, kung kinakailangan. Every day. Walang mawawala. Baka magkaroon ka pa. Tama ba? So, kailangan nyo lang maintindihan to, mga coach, mga upline, mga mentor. Kailangan nyo maintindihan to. Kahit na mentor, ikaw yung upline, continuous pa rin ang pag-aaral. Kami nga, sila vice nga, sila chairman nga, nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Eh. Tayo pa kaya? Na parang nagsisimula pa lang. Tama? So, kailangan nating mag-aral na mag-aral. Pero, wag kayong mape-pressure ha, pagdating sa ganyan. Kasi, true time naman yan. Sa lahat ng mga bago, no? Pwede nga yung buwan, ito muna yung aralin mo. Next month, ito na naman. Hanggang sa dumating yung time, na master mo na lahat. Okay, masterin nyo lahat. Masterin nyo lahat. Okay? Sa pag-aaral, syempre, be humble. Okay? Alisin natin yung pride sa sarili natin. Okay? Alisin natin yan kasi yan yung nagiging kalaban bakit hindi tayo natututo. At hindi ka matuturuan kasi nga may pride pa. So, hanggat maaari, kapag nagtuturo ang mentor,
makinig ka lang mabuti. Makinig ka lang para ma-absorb mo yung ipapasa ni mentor sa'yo. Non-stop learning. Huwag kang magsasawa. Magbasa kayo ng libro. At the same time, sabi ni sino ba yung nagsabi? Knowledge is power. Naniniwala kayo doon? Yes. Yes, knowledge is power. Pero, yung in-apply na knowledge is great power or merong income. Bakit? Maraming tao may alam, pero hindi in-apply. Kaya masasabi natin, yung in-applied knowledge is equal to income. Bago ka magkaroon ng income, i-apply mo muna lahat ng natutunan mo sa negosyo. Okay? So, wag mag-expect na nakikita kung di ka nag-aral, ha? Okay po ba yan? Baka mamaya may maghanap ng income kaya apply tapos di naman umati ng training. Di ba? So, alisin natin yung mindset na ganyan. Okay? Next. Applied knowledge is equal to income. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung nag-aaral ka sa school ng 16 years, di ba? Eh dito, why not aralin to ng 1, 2, 3 taon? Okay lang? Yes. Wala nga nangyari sa 16 years eh. Di ba? Nasayang yung time. Pero I'm not against education. Pero syempre, sa punto ko lang, inaral mo nga sa labas yung profession mo na ngayon, hindi mo na nga ginagamit eh. Tama ba? Hindi naman tinatanong sa grocery store kung ilan yung naging asawa ni Pepe, di ba? Ni Jose Rizal. Di ba? Di ba? Ang punto lang nun, kung ang pinag-aaralan naman natin dito ay pagyaman mo, bakit ka tatama rin? Tama. Di ba? Bakit ka pinipilit pa mag-training? Kailangan lang maging clear sa vision mo na kailangan mo mag-aral. Kailangan mo yan para makuha mo yung goal mo dito. Okay? Ayun, salary minimum. Di ba? Sa labas, 16 years ka nag-aral. Di ba? Pagkabagsak mo sa trabaho, magkano sahod mo? 610. Di ba? Magkano ang isang buwan? 600, 18,000 less tax. Baka nasa 15,000. Tama, kasi di naman 30 days sa trabaho yan eh. 15,000. Maraming tao na grabe yung passion nila sa trabaho. Di ba? Hindi nila nare-realize na nasasayang yung time. Di ba? Maraming tao gustong umangat sa buhay, maging successful, pero pinagkakakitaan, minimum lang. Di ba? Sabi nga nila, di ba? Maraming tao, maliit yung kita. Malaking pangarap. Di ba? Nung bata tayo, ang dami natin pangarap, mansyon, bahay, sasakyan. Nung habang lumalaki ka, nare-realize mo, mahirap pala ang buhay. Di ba? Inisip mo, dati mansion, ngayon okay ka na kahit na nangungupahan na lang. Di ba? Bakit? Kasi tumitingin ka sa income. Di ba? Nakikita mo kasi yung income, hindi sapat. Kaya ikaw ang ginagawa mo, nag-a-adjust ka sa pangarap mo. Yung malaki mong pangarap, pinapaliit mo kasi maliit yung kita. Yung sahod mo, napakaliit. Which is mali. Ang kailangan mo, para makuha mo itong pangarap mo, kahit maliit ang kita mo, kailangan mo magdagdag na malaking kita. Dinagdag mo si Spartans, nagtrabaho ka ngayon, dinagdag mo si Spartans, lumalaki yung kita mo. Pag malaki ang kita, pwede makuha yung malaking pangarap. Kaya mas maganda nga, sobrang congrats nga sa mga empleyado na sinasabay si Spartans. Diba? Maganda payag na i-adjust mo yung pangarap mo kasi nga sa sitwasyon na meron ka ngayon. Diba? Hanggat maaari, nandito ka na ngayon kay Spartans, sobrang mas dapat nga maging grateful tayo. Maraming tao kami napepresentahan na hindi nakakapag-franchise kasi walang pera. Ikaw, nandito ka na ngayon, diba? Ikaw na lang ang kulang. Yung iba, pinapangarap mag-start ng Spartans. Pero hindi makapagsimula kasi hindi alam kung saan kukuha ng pera. Ikaw, hindi lang isa, multiple accounts ka pa, tinatamad ka pa. Ang tamad-tamad ng sarili natin, sobra. Diba? Kaya hanggat maaari nandito kami kay Spartans, palakihin natin yung pangarap, malaking pangarap. Ngayon, palakihin natin yung alam kay Spartans para makuha natin yung malaking pangarap. Okay po ba yan? Yes. Next. Diba, kanina nagsimula sa'yo. Ngayon, naiintindihan mo yung responsibility. Next natin, kailangan mong magturo. Okay, tandaan nyo. What you have learned, you teach. Lahat ng alam mo sa negosyo natin, ipasa mo agad sa ilalim. Ituro mo agad. Natuto ka, may strategy ka, paano mag-invite. Uy,
Tawagan mo member mo, may na-discover ako. Effective siya sa akin. Baka effective sa'yo, try mo. May ibang tao na hindi nagtuturo. Alam nyo, isa to sa downfall ko before. Masarap mag-share ng business. Masarap kumita ng direct referral, pairing. Pero ito yung hindi ko nagagawa sa grupo ko. Ang magturo. Kaya noong time na nagsisimula ako, may mga member ako, ang dami, pumapasok. Ang dami kong direct, kaya ko magpasali ng 8 sa isang presentation. Ganun kalupit dati nung nagsisimula pa lang ako. Kasi nga, baliw ako ng mag-share. Ang sarap pa i-share ng Spartans business. Tama ba? Tama. Diba? Ang sarap. Sobrang sarap. Kaya doon ako nabaliw na mag-share lang ng mag-share. Hindi ako nakakapagturo. Kaya ang nangyari, 3 months after, ako pa rin yung mag-isa. Kasi nga, hindi ko naituro sa kanila, ano yung ginagawa kong effective? Ano yung bago ko natutunan? Tama? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, yung sa mga matatagal na, yung alam nyo ba, tinuturo nyo ba sa ilalim? Yes. Wow, ah. Ay. Hindi, okay yun. Good yan. Palakpakan nyo ng yes. Yung ginagawa niya di ba? Hala, gising pa ba? Gising pa ba? Yes. Parang tulog na. Parang gusto ata mag-exercise ng Spartans, ano. Di ba? Gising ba? Alive ba? Alive? Yes. Ayan. Okay, next. Next. Sabi dito, everything that you are, you pass it down to your members. Ibig sabihin, okay, makinig mabuti sa lahat na nasa Zoom. Ikaw. Ikaw. Tingin ka dito. Yan, tingin. May ginagawa pa, nagsiselfone pa eh. Di ba? Nagsiselfone pa siya, oh. Hala, di na nagsusulat. Tandaan mo, Ito tandaan mo. Sa lahat lalo na kung may downline ka na, may member ka na. Okay? Lahat ng malalaman mo ngayon. For example, may member ka hindi nakapasok ngayon. Ang gawin mo, yung natutunan mo ngayon, ipasa mo sa ilalim mo. Lang. Tama. Tama. Tandaan mo yan. Okay? Ang gusto ko maging mindset mo, gusto mo maging successful sa negosyo natin, maging leader ka. Tumayo ka, step up ka. Huwag mo antay yung training na susunod na ladder to success ng company bago mo tutunan ng downline mo to. Ngayon pa lang, ipasa mo na agad sa kanya. Di ba? Mag-practice ka na magturo. Pag-practicean mo na kung ano yung natutunan mo, na-observe mo dito, naiintindihan mo sa tinuro ko, pasa mo agad sa ilalim. 1 year, 2 years from now, ang layo na ng mararating mo. Bakit lumaki ang grupo namin? Because may initiative kami na magturo. Kahit hindi kami sabihan ng mga nila Vice Alvin, nila Judy. Bakit lumalaki ang Legends Empire? Kasi may kusa. May kusa sa pagtuturo. Ano yung kailangan ng tao matutunan? Okay ba tayo doon? Yes. So sa lahat ng mga nandito ngayon, ipasa mo agad. Saan ka magaling? Sulat mo yan. Ipasa mo agad sa member mo. Baka mamaya yung strategy mo pala, effective pala sa kanya. Sino nag-benefit? Ikaw din. Tama ba? Di ba? So, kailangan nyo lang maintindihan yan. Next, duplicate. Okay? Pangapat na stage sa ladder to success natin is to duplicate. Kailangan mo ma-duplicate. Ano ibig sabihin ng duplicate? Sa mga bago, anong pagkakaintindi nyo sa duplicate? Di ba yung susi, dinuduplicate siya? Yes. Bakit? Para may copy. Di ba? So, kumbaga, kailangan kopyahin. Tama. Kailangan kopyahin. Ngayon, sa part mo, lahat ng natutunan mo, tinuro mo. Tama. So, yung mga tinuruan mo, kailangan ma-duplicate. Parang ganito siya, para mas maintindihan nyo. Okay, bakit kailangan ma-duplicate? Kita ba to sa, yung whiteboard ko? Ito, ikaw. Okay? May guest ka, nasa Pasig. Di ba? May guest ka, nasa Quezon City. QC. May guest ka, nasa Rizal. May iba't iba kang guest na gustong magpa-present ng business. Sino unahin mo? Possible yung malapit. Anong nangyari? Kasi ikaw pa lang mag-isa,
Masasayang, kung saan po, malapit ka sa QC, ito yung napuntahan mo, nasayang si Pasig at Rizal, baka mamaya nandito yung elite package. Andito yung premium package na mag-aabil sa'yo. At yung nagpumasok sa QC, hindi pala siya nag-join. Kaya napaka-importante na ma-duplicate ka. Isipin mo, may member ka. O A, o ikaw pumunta kay Pasig. B, ikaw pumunta kay kay QC. C, ako na pupunta dito. May nasayang ba? Lahat ba napresentahan? Yes. Bakit? Kasi maraming na-duplicate. Ikaw lang ang magaling. Pagod ka. Tama. Di ba? Naintindihan niyo ba? Sa mga nasa Zoom? Yes. Malinaw po ba? Malinaw ba? Yes. Kailangan nating maintindihan na ang business natin is duplication. Duplication is the name of the game. Paano mo maduduplicate? Dahil naturuan mo sila. Ngayon, nung naturuan mo sila, na-duplicate, marami na marunong mag-present. Tama? Direct selling versus network building. Di ba? Ang nangyayari, marami, magaling mag-direct. Ang galing mag-direct, magpasali. Di ba? Masarap yun. At advantage yun kasi may alam ka strategy paano mag-share ng business. Kailangan mo lang maintindihan na mas masarap kapag nagbi-build ka ng organization. Kailangan mo lang maintindihan. Kasi darating yung time, kung nagiging direct selling yung sistema mo sa negosyo mo, mapapagod ka. Ang makina nga bumibigay. Katawan pa kaya natin? Nagkakasakit ka nga eh. Tao ka lang eh. Tama ba? Tama. Di ba? So, kailangan mo maintindihan na hindi habang buhay malakas tayo. At maraming tao ang umaasa sa atin. Di ba? Paano mo matutulungan yung ilalim natin kung ikaw lang yung magaling? Ikaw lang yung marunong mag-present. Ikaw lang yung marunong mag-prospect, mag-invite. Di ba? Kailangan mong ipasa lahat yan sa ilalim mo. Huwag mo nang antayin si upline. Kung meron kang ginagawa na effective, turo mo agad sa ilalim mo. Di ba? Di ba? 3 steps to duplicate. I do, you watch. Papakita ni mentor, paano gagawin, manonood ka. Okay? Sa susunod, I do, you watch. I do, you do. Gagawin ko bilang mentor, gagawin mo bilang member. Okay? Pangatlo, you do, I watch. Gagawin mo, manonood na lang ako sa'yo. Yan yung pinakamagandang sistema ng duplication. Gusto mo ma-duplicate yung tao mo? Gusto nyo? Yes. Ipakita mo sa kanya ano yung ka-duplicate. Tandaan nyo, monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa ng unggoy, kung ano yung nakikita ng unggoy, yun yung ginagawa niya. Di ba? Tama ba? Monkey see, monkey do. Kung wala nakikita yung downline sa'yo, naka-duplicate, or alam mo yun, wala siyang nakikita sa'yo na magandang imahe or skills, wala siyang matututunan sa'yo. Kaya nga lahat sa'yo magsisimula. Di ba? Tandaan niyo yan. Galingan niyo. Okay, galingan niyo sa part na yan para ma-duplicate kayo. Okay? Pangatlo, panglima, delegate. Ngayon, natuto ka na, nagturo ka, nag-duplicate ka, nag-delegate ka na. Ito tandaan nyo, sa lahat ng mga mentor, yung kailangan ko ng taingan ng mga mentor dito. Gusto niyo matulungan, ma-sharean ko kayo. Ibig sabihin ng delegate means to mentor. Okay? Trust your member. Magtiwala ka sa tao mo. Maraming tao, maraming mentor. Ay, kapag pinapresent ko sa downline ko to, baka hindi mo join. Baka may ganung mindset, ha? Sino kaya yung may ganung mindset? Di ba? Hindi ko muna ipapapresent sa kanya yung guest ko kasi baka hindi mag-join. Kasi may ganun eh. And hindi mo man aminin, I know, na-experience mo yan. Okay, na parang wala kang tiwala sa nagpe-present. Kailangan magtiwala ka. Kasi kung hindi ka magtitiwala sa tao mo, hindi ka makakapag-duplicate o makakapag-delegate ng task. Hindi mo maipapasa sa kanya. Tandaan nyo, nung sa lahat ng mga mentor dyan, bago kayo napunta ngayon sa sitwasyon mo ngayon, di ba pinagkatiwalaan din naman kayo ng mga apply nyo? Bakit kayo gumaling ngayon? Kasi, sabi dyan, do not rob his chance to become a leader.
Ang leader, binibuild din yan. Hindi yan siya leader. Hindi ka ipapanganak na leader. Binibuild din yan. Ngayon, paano ka makakapag-build kung takot ka na takot ka na lumaban siya sa negosyo? Kung baga takot ka para sa kanya na gawin yung negosyo. Baka hindi mag-join yung pinesentahan niya. Paano mo maduduplicate yung taong yun? Di ba? Kailangan mo magtiwala. Sa akin, kahit hindi mag-join yung napresentahan, okay lang. Importante yung tao ko na develop yung skills niya. Kumapal ang mukha niya. Nawala yung hiya niya. Yun yung mas gusto ko. Kasi sure pay-in nga. Sino nagpa-pay-in? Ako. Sino gumaling? Ako. Gagaling ko yung tao ko. Kung palaging ganun yung gagawin ko, kailangan magtiwala ka sa tao mo. Ang trabaho mo bilang mentor, mag-guide, magturo, suportahan, mag-encourage, at mag-motivate. Tandaan niyo yan, mga mentor, mga upline. Yan ang trabaho mo sa tao mo. Mag-guide, i-guide mo siya sa tama. Magtuturo ka, okay? Susuportahan mo siya, i-encourage mo siya at i-motivate mo siya. Wag na wag mong aagawin sa kanya yung spotlight. Sabi ko nga sa kanila, sa mga leader ko, palagi nag-meeting eh. Yung Legends Empire, ang nakakabit na pangalan, Giovanni. Gusto ko, yung Diamonds, Dynamic, Dreamers, lumaki din yung numbers nyo. Ang goal natin sa buong Legends, ilan ka dyan? Kasi makikita na iba, uy, grabe yung dynamic ah. Sa buong Legends, parang dynamic ata yung umabot ng 50. Sino ba yung upline dyan, up job? Di ba? Sinong matataas yung self-esteem? Di ba? Kumbaga, kailangan natin yun para yung tao natin mag-shine. Kailangan natin yun para yung tao natin mas ma-boost yung kanilang moral na gawin lalo si Spartans, sipagan pa nila lalo. Di ba? Kailangan, wag natin kukunin sa tao natin yung chance na matuto sila. Mas maganda nang matuto sila na nagkamali sila. Kaysa natuto sila ng sobrang tagal. Di ba? Mas maganda nga ang bata madapa. Magkasugat eh. Di ba? Bakit siya madadapa? Kasi possible nadulas siya, hindi siya maingat. Sa susunod, dahil nadulas siya, mag-iingat na yan. Di ba? Maghihina-hinay na siya sa paglalakad kasi madulas eh. Tama ba? Doon matututo ang tao. Sabi nga na Beauty nakaraan, 3 taong natututo. Natuto dahil naturuan, natuto dahil nakita mo, natuto dahil sa sarili mong pagkakamali. Di ba? So, alin ka sa 3 yun. Di ba? So, kung magkamali siya, hindi man mag-join, hayaan mo. Lupitan mo sa closing. Di ba? Ganun lang yun eh. Kahit di magaling mag-present, kung lupitan mo sa closing, kaya mo mapapayin pa rin yung guest. Tama ba? Kailangan yung lagyan ng sistema yan. Okay? Next. Okay. Ano na lang tayo? Mga 2 hours. 2 hours na lang ha. Multiply. Okay? Ngayon, di ba, na-duplicate, nakapag-duplicate ka na. Okay? Nakapagturo ka, na-duplicate ka, nakapag-delegate ka ng mga tasks. Di ba? Yung paggagawa ng poster, may tao ka na naka-assign dyan, may na-assign ka na rin sa pag-open ng Zoom, may na-assign ka na rin pag-send ng link sa GC, may na-assign ka rin na mag-host, may na-assign ka na rin na mag-present ng business. Di ba? So, mas magiging madali ang trabaho mo. Di ba? Yun yung kailangan natin. Okay? Nade-delegate yung task ng tama. Ngayon, ang masarap niyan, kapag na-delegate ang task ng tama, mag-multiply. Sipin nyo, humahataw ang Bohol, ang Ilocos, ang Leyte. Di ba? May online pa. So, ilan ang napepresentahan ko sa isang araw? Kung lahat sila nagpe-present. Kung ako, di ba? Gising pa kaya sila? Di ba? Hindi, kailangan nyo maintindihan na kapag na-duplicate, nag-aral ka, nagturo ka, yung tinuruan mo, na-duplicate mo, yung na-duplicate mo, na-delegate mo ng task, nabigyan mo ng task, tumayo siya. At ito pa, tips ko sa inyo, no? Kapag ang tao, nabibigyan nyo ng task, iba ang dating sa kanila. Parang sa isip nila, ay, pinagkatiwalaan ako ni upline. Gagawin ko yung part ko para maging best yung pinapagawa niya sa akin. Kaya magtiwala kayo sa tao nyo. Okay?
Ngayon, sipin nyo sabi ko nga, di ba, sa kung ba ano yun? Lahat tayo may 24 hours, tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Sa labas, di ba, ito sikreto ng mayayaman eh. Di ba? Si Lucio Tan may 30,000 na empleyado. Ang ginawa niya, 24 hours lang din naman yung oras niya per day. Ginawa niya, binili niya yung 8 hours ng mga tao per day para magtrabaho para sa kanya. Tama? Ilang oras siya? 2.4. Di ba? Tama ba? Ano nga itong sulit ko? 30. 30,000? 30,000 na empleyado, binili yung 8 hours, 240,000. Yung oras ni Lucio Tan. Times mo, bayaran lang siya ng 10 pesos per hour. 2.4 million ang kinikita niya per day. Isipin mo si Lucio Tan may 24 hours. Ang ginawa niya strategy, binili niya yung 8 oras ng kada tao. Binayaran niya yung tao, kumita siya 2.4 million per day. Okay lang? Nakita niyo ba si Lucio Tan na sa mga establishment niya? Di ba hindi naman? Working smart. Parang ganito, nakadelegate tayo ng task. Di ba? Meron akong 24 hours. Sabihin ko na lang, ang nilalaan kong oras sa business natin, 16 hours. Kasi, 5 hours lang yung tulog. 4 to 5. So, possible may 20 hours ako sa negosyo ko. Tama? May 20 hours ako per day. Diba? Si Mates, ang nilalaan na oras ni Mates, ilang oras per day? Sabi natin, 8 hours. Si Choi, naglalaan siya ng 4 hours. Si Rahima, naglalaan siya ng 6 hours. Si Elmer, naglalaan si Elmer ng 10 hours. Ilan ang oras? 28, 32, 38, 48. Ilan ang oras meron ako sa isang araw? 48. Pagod ba ako? Hindi. Pwedeng pagod, pero mas maraming effort. Yan ang mag-multiply sa at. Pag na-multiply ka ng tama, ilang oras ka meron sa isang araw? Ilan ang Legends Empire? Sabihin na natin yung bago, nag-invest siya ng isang oras. Para aralin lang ngayong araw yung training na to. Kahit hindi walang pain yan, pero pag natuto yan, kaya magbigay ng maraming pain yan eh. Tama. Diba? Kailangan nyo maintindihan yung sistema. Yung flow. Diba? Kapag na-multiply ka, ang dami nagpe-present under your organization, dun ka lalaki ang organization mo. Kasi nga, pinagkatiwalaan yung mga tao. Tama. Hindi ko inagaw sa kanila yung chance na baka hindi mag-join. Huwag ka na mag-present. Diba? Di baling hindi mag-join. Basta natuto. Diba? Next, kapag nag-multiply ka, expect mo magkakaroon ka ng big network. Sa akin naman, pwede pa ganun kalaki wag mo na kayo mag-expect. Pero sa akin lang, ay, kahit pa paano, nandun na tayo papunta. Di ba? Sipin mo, nakapag-delegate ng task, sipin mo. Di ba? Lumaki ang Leyte, lumaki ang Bohol, lumaki ang Ilocos, may online pa. Ngayon, nag-build na rin kami sa ibang bansa. Di ba? Sipin nyo, kapag nasundan mo yung sistema, big network ang kapalit niyan. Malaking network. Okay? Ito yung makukuha natin pagdating ng araw na nilagyan mo ng sistema yung negosyo mo. Okay? Kapag may big, may big network ka na, syempre, ano ba ibibigay ng tao? Nakuha nyo? Yes. Income. Big income. Big network equals big income. Di ba? Ayan, no? Hindi ko naman ko kikitain sa employment, itong gantong income. Di ba? Kapag may malaki ka ng income, possible makuha mo na yung dreams, yung success. Nakukuha nyo? Yes. Yan, no? Magsimula sa'yo, mag-aral ka, magturo ka, mag-duplicate ka, mag-delegate ka, mag-multiply ka na, magkakaroon ka ng malaking network, malaking income, makukuha mo na madali ang pangarap mo. Tama! Di ba? Ang sarap mangarap. Sa labas, nung wala ako sa Spartans, nanliliit ako sa pangarap. Paano ko makukuha yung pangarap na to?
Sa labas, kapag pinag-uusapan yung pangarap, corny. Tama ba? Pero nung nasa Spartans ka na, nabubuhayan ka ng, nalalagyan ka ng buhay, sigla na, may posibilidad pa pala na makuha ko yung pangarap ko. Medyo malaki in the future, parang kakayanin ko ba yan? May ganun doubt eh. Di ba? Pero tandaan nyo, mamaya, di ba? Pag big dreams, nakuha mo na may big dreams, o yan o. Di ba dati, ang nilalagay natin sa mga poster, picture ng bahay sa online, picture ng travel sa online, sasakyan. Ngayon, napapalitan na natin unti-unti. Tayo na yung nakaupo doon sa Panglao Beach Club, di ba? Nagta-travel. Tapos tayo naman yung nasa poster na yan na nagda-drive ng sasakyan. So hanggang yung mga, sabi nga, yung vision, kapag nasa Spartans ka, it will turns to reality. Time through time. Paisa-isa, papalitan mo yan ng totoong ikaw. Huwag kang papayag na matatapos yung buhay mo na hindi ka maka-experience dyan. Di ba? Paano kung hindi mo makuha yung pangarap mo? Paano kapag hindi mo makuha yung malaki mong pangarap? Possible, anong ginawa mo? At anong nangyari? Pag hindi mo makuha yung malaki mong pangarap, hindi mo makukuha, possible, wala kang malaking income. Wala kang solid na income. Di ba? Hindi mo makuha yung pangarap mo kung wala kang solid na income eh. Tama ba? Pag wala kang malaking income, kasi wala kang network. Wala kang organization. Tama? Bakit wala kang organization? Kasi hindi ka nag-multiply. Hindi ka dumami. Di ba? Bakit hindi ka nag-multiply? Kasi hindi ka nakapag-delegate. Bakit hindi ka nakapag-delegate? Kasi hindi ka na-duplicate. Di ba? Ikaw lang at ikaw lang, mag-isa ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka nakakapag-duplicate. Bakit hindi ka nakapag-duplicate? Kasi hindi ako nagturo. Tama. Di ba? Bakit hindi ako nagturo? Kasi hindi ako nag-aral. Masyado akong acne sa upline ko. Bakit hindi ako nag-aral? Kasi hindi ako nakinig. And lahat ng to, magsisimula sa'yo. Ibig sabihin, hindi to magsisimula sa upline mo, hindi to magsisimula sa downline mo, hindi to magsisimula sa crossline mo. Okay? Try mo nga magturo. Try nyo magturo. Turo ka, turo ka. Turo, yan. Turo ka. Go to activity sa mga nasa Zoom. Sa mga nasa Zoom, makinig kayo. Sundan nyo lang. Magturo kayo. Sample lang, magturo. Turo. Okay? Maraming tao, kapag may nangyayari sa buhay nila, ang bilis magturo. Tama? Tama. Tandaan nyo, sa pagtuturo mo, isang daliri nakatutok sa kanila, tatlong daliri nakatutok sa sarili mo. Wala kang ibang isisisihin kapag naging successful ka dito, kundi ikaw. Wala kang ibang sisisihin kapag nag-fail ka rito dahil sa'yo. Kailangan tanggapin na mayroon tayong responsibilidad sa negosyo to. Okay, nagsisimula palagi yan sa'yo. Do not reinvent the wheel. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-anong ano-anong sistema. Wag ka nang kasi tatagal ka. Okay? May sistema na ang grupo mo. May sistema na si Spartans worldwide. Kailangan mo lang sumabay. Wag mong gawing square ang wheel, ha? Wag mong gawing square kasi di ka tatakbo. May vision board kayo? May vision board ba? May mga nakalagay na ba yung mga goals natin sa buhay? Naka-print na ba yan? Naka-paskil na ba yan? Bakit? Yung iba kasi wala eh. Kasi hindi pa malinaw sa kanila ano bang pwede mangyari kapag nasa Spartan sila. Di ba? Sabi dito, lahat, actually, di ko na-expect na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Sabi dito, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Possible ngayon, hindi ka masyadong makapaniwala na magiging successful ka ba talaga? Magdududa ka pa sa sarili mo na magagawa mo ba talaga to si Spartans? Dahil palaging may duda sa sarili. May palaging duda sa magiging resulta mo kay Spartans. Pero sa akin, sorry. Sabi nga dyan sa verse na yan, with God, all things are possible. Darating yung time, may experience mo na yung buhay
yung buhay na inaasam-asam mo. Hindi mo, parang ganito, sa akin, sa part ko, hindi ko lubos akalain na magkakaroon ako ng ganitong resulta. Sobrang ano na siya, big deal na siya sa part ko kasi mahirap yung ganong resulta. Kung nagsisimula ako, parang imposible sa akin magkaroon ng sasakyan. Di ba? Pero tinuloy ko lang, nandun na ako. Ako na yung nagdadrive ng sasakyan. Possible pala talaga. Lahat ng imposible sa sarili natin, sa isip natin, nagiging posible yan kapag itinataas natin yan. Tama? Next, you are the creator of your own destiny. Ikaw ang magkikreate ng future mo. Huwag mong iasa ang destiny mo sa ibang tao. Sa swerte. Huwag kang maniwala sa swerte. Malas daw yan. Tama ba? Kailangan create mo na ang destiny mo. Huwag kang umasa sa swerte. Kumbaga sa akin lang, ang ibibigay ng nasa itaas, hindi pera, hindi sasakyan, hindi bahay. Ang ibibigay niya, opportunity. Mga tamang tao na tutulong sa iyo para makapunta ka sa success. Ngayon, nasa negosyo ka na kay Spartans, nandito ka na sa tamang opportunity, nasa tamang grupo ka na, nasa tamang company ka na, ikaw na lang ang kulang. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat, every rises and falls, leadership. Sa'yo palagi. Maging leader ka ng buhay mo. Magkaroon ka ng initiative sa sarili mo. Success doesn't come to you, you aim and reach for it. Success comes to those who are deserved. Deserve mo ba yung success? Deserve mo ba magkaroon ng sasakyan? Deserve mo ba magkaroon ng malaking grupo? I-deserve mo siya para maging madali ang pasok niya sa iyo. Tama? Huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Lilipas ang panahon, lilipas ang buwan, lilipas ang ilang taon nang walang nangyayari. Hanggat maaari, lagyan mo ng deadline. Di ba? Kaya sobra akong na-excite sa mga susunod na buwan. Kasi doon natin makikita yung mga taong deserve talaga. Deserve din naman talaga na magkaroon ng ganong resulta. Kaya na-excite ako kasi abangan nyo, months from now, sunod-sunod na ang maglalabas ng resulta dito kay Spartans Worldwide. Palakpakan nyo nga yan. Excited na ba? Excited na ba? Yes! Kung excited ka, syempre dapat i-manifest mo yan. I-claim mo yan. Huwag kang papayag na matutulog ka ngayong gabi na hindi ka nakapagplano para bukas. Be prepared for tomorrow. Huwag kang papayag na magigising ka bukas na wala kang plano. Paano itong sistema na to? Napakasimple. Tama ba? Sobrang simple. Network marketing is very simple and duplicable. Pag masasabi natin, baka may mga acne dyan. Simple ba yan? Ang hirap kayo magturo. Gusto ko lang maging mindset mo, liitan mo, huwag kang matakot huwag mong pangunahan ng reklamo. Ang ganda ng sistema, susundan mo na lang. Darating yung time, nandito ka ngayon, nag-decide ka, years from now, nandun ka na sa taas, isa ka na sa nakakasama namin sa travel, isa ka na sa nagkakaroon ng sasakyan, isa ka na sa nakakabili ng bahay, isa ka na sa nagte-testimony sa harap na to. Okay, maging inspirasyon ka sa lahat ng mga bago nating kasama para magkaroon sila ng pag-asa na pwede pa pala. With that, maraming salamat and good morning. Thank you, Upline Giovanni! So, ayan guys. Uy, okay lang pala panulin natin si Upline Giovanni. Marami bang natutunan? Totoo? Okay, how about sa Zoom? Marami po ba kayong natutunan? Punong-puno ba ng kaalaman? Siksik, liglig at nag-uuma